Grabe, napakaganda. Ibang klase ka, Yorme. Nakakaiyak ka. Alam mo yun, gusto kong magmura. Ang murahin. Yung mura na... Napaganda mo yun. Bigyan mo ng isang nadagdagan, ano yun? Nabigyan mo ng mataas na moral yung mga nasa tondo. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Hi sa lahat ng viewers ni Joe Malone TV ha. Oh, please subscribe and click the notification button ha. God first. Aha! Come on, come on, come on! Oh yeah! Huh! Ah! Yeah! The good times! Ha! Pasok na mga suke ha! Pasok na mga Iskonians! Pati na yung mga sa kabila sumisilip dito, mga taga-SP. Aha. Pasok na kayo suki para mapag-usapan na natin yung mga dapat pag-usapan ha. Kung gaano kagaya-gaya. Aha. Oh yeah. Come on, come on, come on, come on, come on. Malamig, come on. Oh yeah. Huh. Ha! Come on, come on, come on! Pasok na mga suke, November 2, araw ng Sabado dito sa Pilipinas, alas 2 sa akin. So mga definitely, mga alas 3 sa inyo. Pag napanood nyo to, ha? Siyempre, enjoy muna tayo sa music natin bago tayo magsimula, konting exercise. Sobrang ganda ng tugtog na to, no? Ah, yeah! Pasok na mga suke ay. Huh! Yung mga viewers natin dyan abroad, yung mga Iskonians dyan, mga nasa abroad, OFW, ingat kayo lagi ha. Maraming salamat sa pagtutok at pagtitiwala sa atin sa Joe Malone TV. Magandang hapon. Uy, sa inyong lahat, ang galing, nawawala ng kusa, automatic. Alright mga kayon, welcome to Joe Malone TV. Kung nakasubscribe ka na, syempre, check mo lang kung nakaklik yung notification bell para lagi kang updated. Kasi, manonotify ka. Kung bago ka naman, don't forget to subscribe at click mo na yung notification bell na yan. At kung lumang viewers ka naman, pwede mo namang wag skip yung mga ads ng Tito Jom mo. Ay, Tito Jom. Ng Joe Malone TV. Iskonians naman tayo. Iskonian. Mga, ano to, yung kaninang upload natin, national yon. Ngayon, local naman. Ano tayo? Pag-usapan natin, noong nakaraang vlog natin, yung mga in-city vertical house. Yung tatlo. Actually, marami yun pero yung tatlo lang muna yung kinover natin. Kasi yung tatlo, baka next year pa ipamigay. Yan. Pag nanalo si Yorme Escumaro. Siyempre, sino ba magpapamigay nun? Sino kung hindi si Yorme lang dahil proyekto niya yun. Tatlong 20-story in-city vertical housing para sa mga mahihirap na malilenyo. Abangan nyo yan. Napakaganda, napakaswerte nyo. At meron tayong ganyang klaseng kandidato na merong malasakit at iniisip ang kapakanan ng iba. Ha? Hindi yung basta nagbibigay ng ayuda. Ito naman pag-uusapan natin. O nga pala, shoutout sa lahat ng mga viewers natin, yung mga major sponsors natin na nandito sa taas, lahat ng mga nagpapadala ng GCash na hindi nagsasabi ng pangalan, sobrang thank you. At hindi ko alam pero kung bakit ayaw sabihin yung pangalan nyo, pero okay lang. Shoutout, gusto ko kasi shoutout Gusto ko kasi shoutout. Shoutout kay Ma'am Mercy, kay Ma'am Janet, kay Pyromel. Yan yung mga nagbibigay sa atin pag live. Actually, pag nagko-comment, nagsisend ng start to si Ma'am Janet. Thank you so much. Na-appreciate natin yan, yung mga ganyang bagay. Totoo. Kasi yan yung mga... Diyan ko kinukuha yung mga expenses natin pang araw-araw. Yung mga pambili ng kape, pambili ng gatas, alam mo na, yung baon ng anak. Ayan. Kaya, di ba, ang pumapatay sa atin talaga yung mga daily expenses natin. Okay. Bisitahin natin. Nagmamadali na ako. Gusto ko na kasi pakita itong mga eskwelahan Dapat idodrone namin ni Kalsada.
yung mga eskwelahan para mapakita ko sa inyo. Pero may nakita na ako pero ano pa lang 'to, almaryo pa lang. So eto nung January pa 'to, medyo bati pa sila dito ni ate, kaya magkasama sila. So etong almaryo na 'to, ito yung sinasabi ko na isa sa mga pampublikong paaralan na talaga naman lintik naman talaga sa ganda. Pangtapat hindi naman sa ano, medyo nahawig na din do'n sa isa sa mga buildings ng, De La Salle University sa may Taft. Kasi nahahalin tulad ko, eh. So, yung design parang ano, eh, alam mo 'yun, yung malaking malaking espasyo sa gitna tapos mga nasa gilid, mga building-building. Gano'n na gano'n din kasi sa Lasal. Shoutout sa lahat ng mga viewers natin, mga subscribers natin. Sana huwag kayong mag-skip ng ads. Maraming salamat. Tuloy tayo, tuloy kahit mababa yung views. Tuloy pa rin tayo sa pagsuporta kay Yorme. Walang schedule si Yorme kasi ang sabi sa akin ni Tata, nasa Singapore. May inaasikaso ata si Yorme. Kaya walang schedule sa amin. Pero syempre, tuloy pa rin tayo. Ako naman, ang ina-upload ko naman, yung mga reaction video natin, mga podcast natin. Yun naman ang ina-upload natin. Ipakita natin tong isa sa mga proyekto ni Yorme Isko Moreno, etong eskwelahan sa Tondo. Kung di ako nagkakamali, Almario sa Tondo. Alam ko sa may Road 10, malapit doon, parang ganon. Panoorin natin to ha, hindi pa sila, in good terms pa sila rito ni ate. Pero para sa inyo, papakita natin yung eskwelahan na to. Ito na. Napakaganda! Iba naman ang mag-aakalain na dito pala sa Tondo ay pwedeng magkaroon ng isang dekalidad, world-class na pampubliko. Grabe yan. Paaralan. Ito po ay bunga ng isang 10 pangarap story pala. ng isang batang Almario, isang batang Maynila. Of course, sa katauhan ni Yorme. Yorme Isko Moreno Dumangos. Grabe. And why we design this type of public school building? Dahil gusto ko yung mga nanay na nakikinig dito, mga tatay na nakikinig dito, mga magulang na nakikinig, at makakamit ang pasilidad na to. Na matikman ninyo yung natikman ng mga anak ko. Ganda! Tsa. Ang lahat po ng mag-aaral ay magkakaroon ng kanya-kanyang upuan. Magiging komportable na po sila sa kanilang pag-aaral. Pati pa. Napakaganda ng eskwelahan na to. Pucha, nakakaiyak, no? Maganda na, excite na. We are very, ano ba tawag? Talagang excited na kami na gamitin po ito. Ang building na ito ay isang pangarap lamang. Isang drawing lamang. Hindi yan ng kulay. Kaya ngayon, tingnan po natin ang ating kapaligiran. Ito po ay ano na, real na po ito. Hindi na pangarap. Pangarap na Natupad. nagkaroon na ng katuparan. Dream come Ano true. po? Kami sobrang nagpapasalamat at galak na galak at very excited dito sa new building na ito. So with our Honorable Mayor Hani Lacuna na sinusupport niya yung mga dreams din ni Yorme. Lahat naman po, Yorme, ng iyong sinimulan, ipinagpatuloy pa rin natin. Nagpapasalamat ako sa ating Panginoon higit sa lahat. Bati pa Kasi sila mga rito. pagkakataon na ito ay nararanasan at mararanasan na namin mga guro, lalo na ng aming mga mag-aaral, ang bunga ng pagpapagal ng aming butihing dating Mayor Isko Moreno. Nakapagpalaki kayo, nakapagpatapos kayo ng isang Isko Moreno Dumagoso na marunong
tumanaw ng utang na loob sa mga naging pangalawang magulang niya sa labas at sa komunidad na nakapaligid dito sa Albay. Grabe ka, Ang Yorme. nagulat sa Yorme upang magpursige ng gusto, lumaban sa buhay, magkaroon ng determinasyon upang pagbutihin ang kanyang buhay at ganoon din ang buhay ng kanyang kapwa. Auditorium, oh. Napakaswerte nyo. Pucha, may dental clinic pa, may conference room Patunayan pa. natin. Di lang sa Tondo, di lang sa Maynila, kundi sa buong bansa Grabe, nakakaiyak. na ang Tondo ay pandayan ng husay at talino. For the first time in the entire country, ngayon lang nagkaroon ng public Totoo. school na ganito kaganda. And it is only in Manila. Grabe. Salamat po, Yorme Isko, Grabe ka. dahil hindi ka nagtipid sa iyong mga pangarap. Elevator. Ayun na yung susi, oh. Ang pagsasaluhan ng pamilya, ang titirahan, tahanan ng pamilya, ang magandang edukasyon para sa pamilya. Laging ganun ang nasa isip namin. Manila, God first. Grabe, speechless ako ron, ah. Ngayon ko lang kasi napanood to, sinabayan ko. Usually pagka naggiginito ako, napanood ko na. Pero ito kasi nagmamadali ako, hindi ko na napanood. Kaya talagang hindi lang kayo yung na-surprise, ako din na pucha, ganun kaganda. Grabe, napakaswerte ng mga kabataan ngayon. Napakaswerte ng mga Manilenyo ngayon, yung mga batang Manilenyo. Ang benefits talaga napupunta sa mga Manilenyo, eh, no? Hindi dun talaga sa politician. Talagang napakaganda. Pucha. Napakaganda. Sobra. Na-surprise din ako. Yung ganyong klaseng eskwelahan, the aircon, may auditorium, may mga science lab, mayroong basketball court. Hindi lahat meron, eh. Meron man, hindi ganun kaganda. Pero eto, pucha, napakaswerte nyo. Yung time na inaabot namin, 1980s ako sa Tondo. Pero nag-aaral ako sa Holy Child. Maayos-ayos naman ang Holy Child, pero hindi ganito kaganda. 'Di ba? Tapos nag-high school ako sa Raha Suliman, hindi ganyan kaganda. Pero napakaswerte ng mga batang Maynila ngayon na, pucha, pag sa Almario ka nag-aral, ganun kaganda yung eskwelahan mo. Sisipagin ka mag-aral, hindi ka maiinitan. Grabe, napakaganda. Ibang klase ka, Yorme. Ibang klase ka, nakakaiyak ka. Pucha. Alam mo yun, gusto kong magmura. Gusto kitang murahin. Kasi yung mura na pucha, napaganda mo yun. Nabigyan mo ng isang nadagdagan, nabigyan mo ng mataas na moral yung mga nasa Tondo. Na talagang, kung tutuusin, alam mo na, pag Tondo, di ba? Pag Tondo, siyempre, kilala yan, depressed area, maraming squatter, alam mo yun? May hirap, di ba? Hindi lahat may kaya o mayaman, pucha. Grabe ka. Grabe ka, Yorme. Ngayon ko lang nakita to. Although nababalitaan ko, pero yung ganong klaseng
Yung ganong klaseng loob, hindi ko pa nakikita. Ngayon ko pala nakikita. Grabe, galing mo. Galing mo. Tapos, tapos may mga makakalabang ka na ang pantapat lang. Ayuda, kasi tumutulong. Parang, sobrang layo pa nila sa'yo na ikaw binigyan mo ng mataas na moral yung mga taga-Tondo. Hindi ko naman binababa yung Tondo. Alam naman natin lahat yan. Alam ako, maiintindihan ako ng mga taga-Tondo. Pag sinabi ko to na, syempre kilala yung Tondo na kapuputan ng Tondo, maraming siga dyan, ganyan-ganyan. Maraming squatter dyan, maraming snatcher dyan, maraming nagtitrip dyan. Totoo in some ways, di ba? Pero noon pa yun eh. Noon pa yung kilala na yung Tondo sa ganun eh. Pero itong si Yorme, parang binigyan niya ng mataas na moral yung mga tao na nasa loob ng Maynila at sa Tondo. Binigyan niya ng pagkakataon na ibahin yung tingin ng tao. Kaya nga marami nang pumupunta sa Ugbo eh. Kasi dati, ang Ugbo, halos kami-kami lang din ang pumupunta kasi nga, although may mga pumupunta na iba, pero syempre, medyo natatakot pa sila sa Tondo eh. Kasi nga, yung mga misconception sa Tondo. Pero noon pa yun. Ngayon, talagang grabe na ang Tondo ngayon. Dinadayo na dahil sa mga pagkain. Yung mga vloggers, mga food vloggers na madalas pumupunta ng Tondo, kayo makakapagsabi niyan. Kasi kung hindi safe sa Tondo, hindi na kayo pupunta. 'Di ba? I'm sure hindi kayo mapupunta, madadala kayo. Pero dinadayo ang Ugbo. Dinayo ang Jones Bridge ng iilan. Mga photographer dyan nagpiprina. Pumupunta yung mga iba dyan, dumadayo, nagpapapicture. Yung Moriones Park, yung Anda Circle na napakaganda na. Yung sa Liwasan Bonifacio, yung Mehan Garden, yung Hidden Garden. 'Di ba? Tapos, magbabago yung isip ng iilan ng dahil sa gusto nila bago naman. Ayaw nyo ba na maraming napatunayan? Ayaw nyo ba na maraming resibo? Parang naman kayong hindi taga Maynila. Alam na natin yung ganitong laro. Ilang beses na to. Ilang beses na tayong pinaglaruan ng mga politician. Ilang beses na tayong nakarinig ng pangako na hindi naman natupad. Alam nyo yan, mga batang Maynila. Alam nyo yan, dahil pare-parehas lang, iisa lang ang bituka natin. Lumaki rin ako dyan. Sunday Street, Sunday Street noon, ngayon Nicolas Zamora, Masinop, Balimbing. Nag-aaral ako sa Holy Child Elementary. Nag-aaral ako sa Abad Santos nung hindi pa nililipat. Katapat ng Jose Abad Santos na yung na pag dumadaan ka na Santa Elena, nakakatakot, di ba? Hindi pa ganoon ang itsura, hindi pa 168. Wala pang 168, wala pang 998, wala pang 999. Panahon pa kami ng Cine X, panahon pa kami ni Paquito In, ni Fanny Store dyan sa may Sande, ni Santos Portrait. New York Studio, kung alam nyo mga kayon, kung nasaan yung New York Studio, doon kami tumira sa Sande. Ang kalaban ng New York Studio, si Santos Portrait. Batang Maynila, Batang Tondo. Alam nyo kung ano yung sinasabi ko. Alam nyo yan. Sana wag tayong magpapadala sa bago naman. Eto na. Napakahusay na ni Yorme. Napakahusay na. Ang dami niya ng pinatayo, proven, ang dami niya ng resibo. Bakit hindi ko maintindihan bakit ganyan yung utak nyo na gusto nyo pa ng bago? Nakakatawa naman. Mahanap pa kayo ng iba. Mahanap pa kayo ng gusto nyo ng pagbabago. Gusto nyo bago naman. Naghahanap pa kayo ng ganun. Di ba? Huwag na kayong maghanap. Huwag na kayong maghanap. Diyos ko naman. Doon na tayo sa siguradong may gagawin na yung iba pinapangako pa lang pero si Yorme ilang beses niya nang ginawa, ilang beses niya na natupad. Di ba? Ano pa ba ang gusto nyo? Hindi nyo ba nakita? Hindi nyo ba nababalitaan yung mga pabahay ni Yorme? Yung mga eskwelahan na tinayo ni Yorme, yung effort niya, yung malasakit niya. Pwede na nga niyang hindi gawin to kung tutuusin. Di ba? Pwede niya nang hindi gawin niya kung tutuusin. Yung mga eskwelahan, yung mga pabahay na, yung mga in-city vertical housing, pwede niya nang wag gawin yan. Magtrabaho na lang siya. Wag niya nang siya magpatayo ng mga eskwelahan. Wag na. Pwede naman yung magtrabaho na lang siya di ba? Gaya ng mga nakasanayan natin ng mga past mayor sa Maynila. Nagtrabaho lang, walang malasakit. Pero eto, di ba? Eto, nagtrabaho na, may malasakit pa.
Umiikot sa madaling araw, sa gabi, nagbabantay. Yung hindi niya na trabaho, ginagawa pa niya. 'Di ba? Nung nagka-pandemic, nung nagka-COVID, hindi na umuwi sa pamilya na, sa City Hall na natutulog. Kaya mo bang gawin yun? Ikaw bilang tayo, ako hindi ko kayang gawin yun, to be honest. Uuwi ako sa pamilya ko, syempre. 'Di ba? Pero siya hindi na umuwi, 'di ba? Doon na sa City Hall natutulog, napakita naman niya sa news, 'di ba? Hindi naman niya kami binabayaran mga vloggers, pero ano, eto kami. Kasi nakita namin yung totoo. Nakita namin yung pagbabago. Nakita namin na mayroong ginawa. Kasi kung hindi, ba't kami magbo-volunteer? Ba't kami magpapakahirap? Wala naman kami sinasahod dito eh. Ang sinasahod namin, YouTube ang boss namin dito, hindi si Yorme. YouTube ang boss namin dahil si YouTube yung nagpapasahod sa amin. Kayo, mga nanonood, pag hindi kayo nag-skip ng ads, paulit-ulit yung kayo nagpapasahod sa amin, dinadaan nyo lang sa YouTube. 'Di ba? Views, kayo ang nagpapasahod, pinadaan lang sa YouTube. Si YouTube naman nagpapadala ng pera sa amin. Pero si Yorme, wala. Wala, ni singkong ni singkong duling. Itagaan nyo yan, ni singkong duling. Wala naman siyang binibigay. Pero okay lang. Okay lang kasi gusto namin to. Walang pumilit sa amin. Hindi kami pinilit ni Yorme. Gusto namin tong ginagawa namin kasi alam namin pag naupo siya, marami siyang gagawin. Meron kaming trabaho. Meron kaming trabaho kasi i-update namin kayo doon sa mga ginagawa ni Yorme. 'Di ba? Kaya nakakalungkot eh. Minsan yung Manileño, real talk na to, minsan yung Manileño, nadadaan na lang sa ayuda, nakakalimutan na yung kabutihan na ginawa ng ibang tao. Totoo. Magkano ba yung binigay sa inyo? O ano ba yung mga binigay sa inyo at nakalimot na kayo doon sa taong talagang tumulong, 'di ba? Na yung pinapangako pa lang nila, pero dito kay Yorme, tapos na, nagawa na. Uulitin na nga lang ulit, papagandahin, papalawakin, imumultiply na lang yung mga ginawa niya noon. Mas papalawakin, mas papalaganapin pa. Pero anong kapalit na ginawa natin? Nakakita tayo ng bago, nakatanggap tayo ng konting biyaya na pang isang gabi, pang dalawang gabi, pang tatlong, pang isang linggo. Sige, sabihin natin pang isang linggo. Pero kinalimutan na natin yung mga taong talagang tumulong sa atin. 'Di ba nga? Ano sabi ko? Sino ang mas may malaking puso? Yung taong nagbibigay kasi marami siyang sobra o yung taong kahit walang-wala pero nagbibigay pa rin? 'Di ba? Manileño. 'Di ba? Gamitin niyo naman yung utak niyo. 'Di ba? Gamitin niyo naman. Ayokong Hindi ko nilalahat yung Manileño. Pero alam nyo kung ano yung sinasabi ko dahil iisa lang ang bitukan natin sa Maynila. Di ako matatakot na magkasalubong tayo dahil sinermonan ko kayo ngayon. Lumalabas nga akong nakaganito lang, casual lang. Maraming bumabati sa akin, wala naman nangyayari. Kasi alam nyo kung ano yung sinasabi ko, iisa ang bitukan natin mga batang tunto. Iisa ang bitukan natin mga batang Manileño. Alam nyo kung ano yung sinasabi ko. Maaring maitanggi nyo pero alam nyo kung ano yung mga pinagsasabi natin dito. 'Di ba? Minsan lang ako magseryoso ng ganito kasi talagang, putya, nakita mo 'yon. Nakita mo 'yon. Yung building na 'yon. Lahat ng pinakita kong building do sa past video natin, yung Pedro Hill Residences, San Sebastian Residences, San Lazaro Residences, etong Rosario Almario Residences, elementary school. Wala pa rito yung isang eskwelahan sa may Sampaloc, yung Alejandro School. Alejandro ba yun? Dr. Alejandro School na yun. Ni isa doon, wala yung mukha ni Yorme. Ni isa doon, wala yung pangalan ni Isko Moreno. Kahit hanapin nyo, pustahan pa tayo. 'Di ba? Kung meron man, maliit lang. Kung meron man maliit lang. Kasi si Yorme, ayaw niya na pinapangalandakan yung mukha niya at yung pangalan niya. Hindi yan tulad ng ibang kandidato. Hindi yan tulad ng ibang tao na naghahanap pa o gusto pa ng praise sa ibang tao. Pero si Yorme, hindi niya na kailangan yun. Hindi niya na kailangan i-praise. Hindi niya na kailangan pang makita yung pangalan niya sa mga bawat proyektong ginawa niya. Yan ang tandaan nyo, Manileño. Real talk yan. Magkasalubong man tayo, taas no ko pa rin sasabihin sa'yo yan. Na itong si Yorme, maraming ginawa.
At ni isa, wala akong nakitang pagbumuka o pangalan niya doon sa mga proyekto niya kasi ayaw na ayaw niya yun. Hindi niyo pa nagigets? Ha? Hindi niyo pa rin ba nagigets? Hindi niyo pa ba nagigets? Kung ano yung may ginawa sa nangangako pa lang. Ba naman? Diba? O mga kayon, maraming salamat sa pagsuporta nyo sa Joe Malone TV. At pasensya na, seryoso muna yung datingan natin ngayon kasi talagang ang dami kong nababasa, ang dami kong nakikita sa comment section, pero hindi na natin pinapansin sa TikTok account natin na ang dami nilang binabato kay Yorme pero ni isa. Pero pag nagkakalye survey ako, pag tinatanong ko sila kung bakit nila iboboto yung particular na politician na yun, wala naman silang maisagot. 'Di ba? Pero pagka kay Yorme, tinatanong ko, bakit si Yorme? Pwede bang malaman? Ang dami nila sinasabi. Maraming nagawa. Nilinis yung Divisoria. May resibo na. Maganda yung pamamalakad. 'Di ba? Eh doon sa iba, ano? Kasi tumutulong. Oh, tapos, wala na. Minsan nga, hindi nila sinasagot eh. Kasi wala silang masabi. 'Di ba? Real talk 'yan. Kasi wala naman kayo masabi talaga. Kay Yorme, 'di ba may nasasabi kayo? Kasi alam natin, pare-parehas, mga batang Maynila, na talagang merong ginawa si Yorme at merong napatunayan. 'Di ba mga kayon? Mga viewers natin, mga Iskonian natin abroad, alam na alam nyo yan. Diyos ko po. Kahit mga taga Maynila, alam na alam nyo yan. Alam na alam nyo yan. 'Di ba? Maraming salamat mga kayon at sana wag kayong mag-skip ng ads natin. Kung marami man yung ads natin, wag kayong mag-skip ng ads. Kung bago ka rito, please don't forget to subscribe at click na rin yung notification bell para lagi kayo updated sa mga videos na ina-upload natin. At pasensya na kung mayabang yung dating ko. Pero hindi naman ako ganun. O, sa totoong buhay, pag nagkita tayo, mapagkumbaba din naman ako. Kasi dito lang, siguro yung ano lang yun, yung taas lang ng boses, yung confident ng statement ko. Minsan, ang dating sa iba, mayabang na eh. Diba? Alam mo yun, may mga ganun. Pero, to be honest with you, mabuting tao din naman tayo. Diba? Eh, syempre minsan, hindi natin masisi yung iba na ang angas ng dating. Diba? Yabang dating. Maraming salamat mga kayon. Hintahin natin next year. Paupuin natin ulit ang Yorme Isko Moreno. Itataya ko yung channel ko. Pag wala siyang ginawa, kalimutan nyo na itong channel na to. O iibahin ko na lang yung content natin para talagang wala tayong sisiyan. God first mga kayon. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Still, God first, Yorme.